Okay. So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ang nakakatawa ngayon dito, no? Yung nangyari po kay Las Cañas. So, alam niyo na po ba nangyari kay Las Cañas? Oh, Lucy San Ramon, maraming salamat. Tama basa ko Alam niyo nangyari kay Las Cañas? No? Si Las Cañas po, pinaparesto po sa Davao. Kasi po meron pong kasong libel at saka murder, kung doon nagkakamali. Ang tanong ngayon dito, paano nyo ulihin si Las Cañas? Nasa ICC na. At by the way, mga kababayan na nakakatawa pa dito, pati po si Trillanes, no, meron din pong arrest warrant. No? Alam nyo, no, ang tawag dito, Duterte moves Duterte moves tawag dito So, pinipigilan nila itong mga tao po na to para litisin po si Digong sa ICC. The which is ako po naniniwala po kung hindi po sila magtatagumpay dito. No. So para mas maganda, basahin natin to, no. Sabi dito from ABS-CBN News, no. Sabi dito, Duterte accuser Las Cañas faces multiple arrest warrants from Davao Court. Sipin nyo Davao Court. Same na korte, no? Same na korte, paras na korte na nag-absuelto kay Kibuloy. Davao Court 'Di ba? Ano ba nangyari sa kaso ni Kibuloy dati? Yung kaso po ni Kibuloy dati, nag-file na po ng kaso ng rape yung biktima. Ang ginawa, dahil nga pa sa malakas nga po si Kibuloy doon, binasura po yung kaso. Pero eventually, buti na nga lang po no, na-file ito sa Maynila. Ngayon, si Kibuloy nakakulong na. Pag si Sara po naging presidente, makakalaya po yan. Sure po yun. Davao Court. Dapat dito sa Davao, may sariling bansa na to Sabi dito, no? RTC pa naman, no? The Regional Trial Court, Branch 10 in Davao City has issued several alias warrants of arrest against former police officer Arturo Las Cañas, who claims to have been a member of Davao Death Squad. Okay. Nakatawa nga to no? So the former cop faces multiple criminal charges including online libel, murder, and attempted murder. Okay. So, alam niyo nakakatawa dito, no? Okay. Sige, okay lang, libel. Actually, hindi ko malaman kung sino nag-file ng kaso Ang nakalagay lang dito, NBI, tsaka PNP Davao. So, okay, sabihin na nga natin, no? Murder. Di ba DDS siya? Davao Death Squad. So, sino ba nag-utos sa kanya? Di si Digong. Sabi pa dito. Online libel, the warrant dated June 9, 2025. So, may bill of 48,000 pesos. Tapos, alias warrant for murder, no bail. Kasi nga murder, di ba, heinous crime to No bail recommended. A court issues an alias warrant when the original warrant issued in October 2020. No, nagtatago na si Las Cañas nito In this case, is returned to unserved. Okay. So ngayon, ano bang ginagawa? Alam nyo, no? Alam nyo, hindi talaga nag-iisip itong mga Duterte group Okay. Si Las Cañas, mga kababayan, na-recognize na po ng ICC na isa siya sa mga star witness nga po laban kay Digong. Tapos, no, ang ginawa ng Duterte Group, kinasuhan, may arrest warrant. So, mas lalo yung pinakita sa ICC na dapat hindi talaga ipagkaloob si Digong sa Pilipinas kasi pati judicial system, hawak ng mga Duterte. Especially po dyan sa Davao. Diba? Nakuha niyo yung point. So, sigurado po kung itong balita po na to, makakarating po ito sa prosecution team. At malamang, baka may erase nga po ito na, tinan ninyo yung star witness natin si Las Cañas na bigyan ng arrest warrant sa judicial system ng Pilipinas. So, mas lalo pong hindi mabibigyan ng interim release si Digong dito. Kasi tandaan po natin, no? Isa po sa mga condition para magkaroon ng interim release na dapat hindi po ma-implementsyan yung kaso ni Digong sa ICC. Paano mangyayari yon kung dito pa lang sa Pilipinas na-implementsyan na po ng Duterte Group yung judicial system natin. Nakuha niyo yung point? So, malupit dito mga kababayan, no? Hindi lang po sila sa Cañas may arrest warrant, pati po si Trillanes. Ito.
Ito. Trillanes to eh. Yan, no? People of the Philippines, plaintiff, no? Versus Antonio Trillanes. So, Quezon City naman to. Quezon City. So, meron siyang cyber libel case din, no? June 25, 2025. Oh, may arrest warrant pero nakapag-ano naman to. Nakapag-bail naman ata to. Tsaka, counter affidavit niya lang pala kailangan dito, yo. Tama, may bail niya, 18,000 pesos lang. Oh. 18,000 pesos na bail, tapos counter affidavit lang. Oh. Pero alam niyo mga kababayan na malupit dito, mga kay-streetwise, no? Ang gusto po ng Duterte Group, magkaroon po ng whole departure order si Trillanes. Kita nyo galawan ng mga Duterte? Style bulok eh. Kasi alam naman po natin no, na si Trillanes, open book po yun. Na siya po ang nakikipagtulungan po sa ICC. Alam natin yan eh. Si Trillanes po nag-file ng kaso sa ICC laban kay Digong. At ngayon po, na si Digong nga po ay na-aresto na, mayroon pa pong mga kasunod na warrant po yan. Malamang kay Bato. Tapos dito kay Danao at saka kay Elazar. Posible sila yung mga kasunod. O ngayon, ang gusto ng Duterte Group, magkaroon ng whole departure order si Trillanes para hindi po siya makalabas ng bansa. Di ba? Para hindi po masikaso yung kaso na naka-file sa ICC. Lupit eh, no? Style bulok eh. So ngayon, mga kababayan, tingnan nyo to. Ang kinakatakot kasi ng Duterte Group, especially nga po ng mga kasabot nga pa sa Tokhang, may arrest warrant po sila paparating. Arrest order. So kayo ba naniniwala ba kayo kay Trillanes? Ako naniniwala ako sa kanya. Kasi nung sinabi nga po ni Trillanes na si Digong arestuin na, nangyari. Late nga lang, pero nangyari. 'Di ba? Sabi ni Trillanes no, nung year 2024. Sabi niya yun eh. Na lalabas na yung arrest warrant ni Trillanes ay ni Digong. O di ba? Sabi niya yun. Lalabas na ang arrest warrant ni Digong. Maybe end of 2024. Medyo late nga lang, pero nangyari pa rin. Di ba? So ngayon, pag sinabi po ni Trillanes na meron pang paparating na arrest warrant, totoo po ito. O tingnan niyo to ICC related to the drug war. Well, we're working on that, and but it's not gonna happen soon, but it will happen at some point. We're looking at end of the year or early next year. How many more are we looking at, Senator? At least dalawa, but probably tatlo. By the end of the year? By the end of the year or early next year. Pero iliwanagin ko, hindi po kasama si Sara Duterte dyan sa mga kinuha. Meron nga kasi din rumors na baka ma-implicate siya. No? So this is still part of the original 5 that you mentioned last year? Yung 5 former Duterte officials? Mostly police. Oo, Yes, mostly yes. police officials. Opo. Some of them retired. Yeah. Same pa rin to. At si si Bongo is also in play. Suddenly he's in play now. O di ba? Pinipigilan po nilang lumabas si Trillanes ng bansa, kaya nga nila finila ng kaso, para hindi po matuloy itong mga arrest warrant po na to. Di ba? Para hindi po maasikaso yung arrest warrant po na yan. So sabi niya meron 3. So si Bongo na, pinangalanan niya na si Bongo. Kasi yung reward system nanggaling kay Bongo. Tapos si Bato. Malamang si Elazar yung isa. Malamang si Elazar. Alongside, I guess, Senator Bato de la Rosa. No, Remaster. Si Bongo was always there. Ando Yeah. naman siya right from the get-go. So these arrest warrants that could potentially come out may also involve him. Yes, sana. That's what we're working on. That's the members of the Senate. That's 2 members of the Senate. Yeah. Paano kaya Although naisama na sila doon sa Quadcom, di ba? Oh. Implicated sila doon sa Quadcom investigation. But isn't there also immunity for the Senate? Wala. The Senate could provide them some protection, di ba? While in session. While I in think. session? While in session. While in session. Tama, sir? We'll see. Tingnan ho natin kung kayang maka-seek sila ng protection doon. O di ba?
So ngayon, alam niyo yung bullshit dito mga kababayan, no? No. Paano nila arrestin sila sa Kanyas? Protektado na po siya ng ICC. Wala lang, di ba? Mema lang. Mema lang. At ang tanong dito, sila sa Kanyas nandun na po siya sa Netherlands. Sa tingin niyo ba, babalik pa ba ng Pilipinas yan? Hindi na babalik yan. Ganun. Okay. So, yun mga kababayan. So, kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa arrest warrant nga po na nilabas nga po kay Trillanes tsaka kay pangalan nito? Kay Las Cañas. So, kayo ba naniniwala ba kayo na ito ay ay isang hakbang to ng mga Duterte para po mapigilan yung paglabas nga po ng arrest warrant? No, ng mga kasunod na arrest warrant. Actually, mga kay Streetwise, matutuwa po talaga ako no na makita si Bongo at si Bato na nakakulong. Tuwan-tuwa po ako talaga niyan, no. So yan, so diyan po sa Team Replay, no. So pa-comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat 'yan. At syempre, diyan po syempre pa-like, pa-subscribe. Pag hindi makalabisan, share na rin po ng video po na 'to. Okay. So thank you mga kay Streetwise, no. And then next topic tayo. Last topic tayo. Baka na-stream nila sila sa Kanyas by virtual. O nga, no? Pwede pala yun, no? Oh. So, last topic tayo. Pag-usapan natin to, no? Okay. Mahirap na silang habulin. Totoo, mahirap na silang habulin. Paano mo habulin yan? Si Trillanes yung mga kababayan, no? Palaging umaharap sa, sa korte. Sanay na po si Trillanes dyan. Hindi tatakas yan. Oh. Sila sa Kanyas, hindi na uwi yan. Ako magpapaparty po ako talaga. Okay, yung last topic tayo. Pag-usapan natin to, no? Okay.